kind of parang leadership. Siguro kang feeling ko parang ano when I was a kid, pag nagkukumpita din ako nung high school, elementary high school ako. Nagkukumpita ako sa mga sing competitions, sa barangay, sa lahat po na pagdaanan ko po niyan. Pero wala po akong coach na kasama ka lagi. Kasi wala po nagtuturo sa akin. Magkukumpita ko, ako lang minsan, ako lang mag-isa. Magkukumpita ko. Wala yung parents ko, wala akong coach. Punta ako makipag-compete. So minsan nanalo, minsan hindi. So sabi ko sa sarili ko, sabi ko, ayoko ma-experience sa mga bata later on na parang pag mag-compete sila, parang sila lang andun sa stage. Ayoko pong naramdaman nila na ganun po yung naramdaman ko before. Sobrang sakit sa dibdib, hindi nyo man siguro alam, hindi man alam siguro ng mga family ko na nandito, but it was really, it hit me so hard. Na magkukumpit ka kanta, ikaw lang may sakit ng damit mo, minsan hindi mo maayos kung ano lang masuot mo, yun na po. Tapos, the reason din, although lahat po kami sa family, mga singers din po kami, makanta, mag-play ng gitara, alam ko rin mga ate ko, marunong kumanta, yung kuya ko, nasa instrument, naging church po kami. So, ibig sabihin po noon na nahasa po talaga yung talent ko sa loob po ng simbahan, sa church. Sabi ko, Lord, parang lahat kami marunong kumanta, pero wala nag-pursue ng music sa amin. Sabi ko, parang sabi ito na yung moment. Yung ate ko nagtuturo ng choir dati nung high school. Nung high school ako, yung ate ko yung nagtuturo ng choir. So, iniwanan na kami. So, yung responsibility binigay sa akin, ako yung naging choir conductor ng church namin. Malita naman yung church namin. So, from then, nung time na yun, sabi ko, parang ito siguro yung calling ko to help the kids, to matutong kumanta. Tapos, yun na, sabi ko mag-pursue ko ng music. Punta ko naman nila from Provinciano, diretso naman nila. Ako lang mag-isa, nagbarko. Tapos, sa maraming nangyari, ibig sabihin, nag-aral ko ng music. And pag umuwi po ako sa probinsya po namin, every time na uwi po ako, hindi po ako uuwi na parang nili-waste ko yung time ko na para lang magbakasyon. Mag-create po ako ng workshop sa mga churches, sa mga bata, sa community. Alin kayo, mag-ano tayo, turuan kayo paano kumanta, walang bayad po yun, libre po yun. Kasi gusto mong i-share kung ano yung natutunan ko. At ayaw ko rin ma-feel ng mga bata yung parang nag-iisa lang sila palagi sa mundo at walang sumusuporta sa kanilang hilig. Si Tintin is my choir member. Pumating po yan ng aking church nung nasa Manila na po ako. So si Christine po, the best choir conductor. So talagang yung training ko, grabe yung training ko sa kanila. Sample na naman yan. So alam mo, God is really good. Kasi parang ngayon sa mga testimonials, mga sinasabi niyo about po sa mga, ayun, buti na, dito pala yung mga team ni Sir Manny. About po sinasabi niya about the kids experience encounter po natin. I'm really just grateful and thankful to the Lord na naging instrument po ako para sa mga bata na to. Medyo malaking responsibilidad. I have to be honest sa mga bata. Gusto ko ano yung naramdaman ko, sabihin ko sa kanila. But please parents, help me understand. Na minsan pagalitan, tapos Tintin, napapagalitan ko yan. Minsan, madalas dati, Tintin, it's not like that. But look at her now. You know? I'm super proud of Christine. Lahat po kayo, lahat ng mga bata. Even CJ. Dahil sabi, CJ, pagpunta ka na isang progresyon, ayoko malate ka. It's every single minute, pag dumating ka, dapat nandito ka. Tapos ito yung oras ko I want them to like to be professional. Kahit maliit pa lang sila. Sa maliit na tayo, you have to be responsible. Kasi sa mundo na to, pag nasa showbiz industry, who knows? God knows. Only God knows. Later on, pag lumaki sila, makikita natin sa soon. Yeah, very soon. Let's claim it. Nakita natin sa communities ng mga nasa showbiz industry. And I don't want them na mapapahiya sila dahil hindi natin sila naturuan ng mga simple things sa maliit lang na bagay na sa pagpunta ng on time. You know, that's very important. At doon po na-appreciate ng mga producers, talent scout, pag on time po tayo, pag nandun po tayo minutes or hours before the call time, nandun na po tayo. So yun yung simple things that even Christine, alam niya, nung choir nung 2006.
talagang mag-walk out ako yung part Yes. ko, at church yun, sabi ko, you have to be responsible. Yung gusto ng Panginoon sa atin. We have to be on time. Pagbalik ka ng 5 minutes, iwanan ko talaga kay bahala ko pinabukasan ko yung pagkain nyo. That's really That's true. true. Christine. Yes. So, talagang time is very precious para sa akin. So, sana may natutunan ko natin, maliit lang po yan na bagay, but that's very, very important thing. And malaking tulong po yan later on sa ating lahat. And siguro, I just want to thank everyone, all the parents, for your trust na binigay niyo po sa akin. Malaki po yung responsibilidad ko kaya para sa mga bata. And I'm just very happy and blessed to have beautiful, handsome, and amazing parents na talagang yung tiwala po na binigay sa akin ay sobra-sobra po. Hindi ko po yan, I'm not gonna waste the trust na binigay mo po sa akin. Pagkos yun po ay magiging challenge pa sa akin to be a better coach, you know, na maging, I don't want them to feel like we have, ayoko na maging traditional na coach. Kasi nadaanan ko na yan, naranasan ko na yan. Inapunan ako ng piano, inapunan ako ng keyboard, inapunan ako ng gitara. Hindi mo ganun kasi dahil sa mga maliliit na I don't want them to experience that kind of things. So, I'm just very happy and thankful to all of you na nandito po ngayon na alam ko, lalaki pati yung community natin. And ito yung lagi kong sabi sa mga bata, you have to be humble, remain, talagang tumingin sa likod kung ano po yung pinagdaanan ng kung saan nagsimula. Titingnan po natin yan kasi yun po yung bibigay sa atin ng lakas, everything will just follow if you know how to look back. Okay? Even the parents. So, siyempre hindi lang po sa mga bata. Minsan yung mga parents, pagsabihan ko rin po kayo na ay maging po ata yung ginawa nyo. Hindi po ata tama yan. So, please bear with me. Kasi wala naman po sigurong ibang magsasabi po sa inyo sa ano na to, sa ating industry. Kundi tayo-tayo lang din. And we really have to understand each other. We really have to be open sa lahat ng bagay. Kung may concern po kayo, talk to them.